Magandang araw po muli sa inyo lahat at welcome back po ulit sa ating channel. At ngayon lang po ulit nakapag-upload gawa ng medyo busy po tayo. So bali meron tayong gagawin ngayon na Bluetooth speaker. Sharp po ito. Ayan. Yung model niya ay PS920. So bali ang trouble nito, pag sa kuryente mo siya ginagamit ay gumagana po siya. Ay nakasaksak siya. Yan. So testing po natin para makita nyo. So i-on ko po siya. Ayan. So may power po siya. Makita nyo. Ayan. Pero kung sa battery po siya, kasi mayroon itong built-in battery, pwede mo siyang madala kasi ito sa outdoor. Battery operated po siya. So bali testing po natin. Tanggal natin itong saksak. So dapat magpa-power yan kapag walang kuryente, kasi battery po yung kanyang gagana. Yan, tanggalin natin. Ayan, natanggal na po siya. So ayan po, hindi siya nag-power. Ayan, naka-on po siya. Ayan, on. So wala po siyang response. So ibig sabihin, hindi ko gumagana po yung kanyang battery sa loob. Doon po tayo mag-focus. Bali, i-check po natin. So ating pong buksan. Bali, meron lang po itong tornilyo na 8 peraso. 2, 4, 6, 8. Then yung sa module niya, dalawa rito. Makita niyo po siya. So bali, tanggalin po natin itong kanyang cover para makita natin yung kanyang battery. Ayan siya. So tanggalin po natin itong cover niya. Ito po siya. Medyo malalim po yung kanyang screw dito. Ayan. So bali 8 siya. Ayan. Pause ko muna po para matanggal ko lahat siya, yung kanyang tornilyo. Ayan po, bali natanggal ko na yung lahat ng tornilyo niya. Ayan. Pwede na po natin angatin yung kanyang body o ring cover. Ayan siya, kung makikita nyo. So ito po yung loob ni Sharp PS920. Ayan. Then andun po yung kanyang battery. Yan po ating babaklasin. Then palitan natin para ma-check natin. Then kuhaan pa natin ng kanyang supply kung mayroon siyang balik na 12 volts para mag-charge yun. Kasi kahit 1 day na siya naka-charge, talaga pong hindi siya nagkakarga. So ibig sabihin may problema ng kanyang battery. So atin pong tanggalin, din sukatan natin. Ito po yung kanyang cover ng battery. Ilawan po natin para makita nyo. Ayan siya. Ayan, natanggal ko na yung kanyang mga tornilyo ng kanyang cover. Ayan po yung kanyang battery, kung makikita nyo. Bali, hugot lang din to. So ayan po siya. Bali gawin natin, ipa-plug ko ulit siya, then check natin kung meron siyang supply sa kanyang charging. Kung yung 12 volts ay bumabalik sa battery.
Ayan po yung negative and positive terminal. Ayan siya. Sukat natin kung mayroon siyang 12 volts. Ayan po siya. Bali, checkin natin. So, binalik ko yung kanyang cord sa AC in. Then, pinag ko po ulit siya. Then, check po natin kung mayroon siyang 12 volts na bumalik para sa charging ng kanyang battery. Ayan. So, nasa DC po tayo. Check natin kung mayroon siyang DC 12 volts. Ito po yung kanyang positive. Ito yung kanyang negative terminal. So, ayan po siya. Meron siyang 14.11. Ayan. So, ibig sabihin na gumagana yung kanyang charging line or charging IC para sa battery. So, bali ang naging problema, ito po talagang kanyang battery. Bali, totally drain na siya. Kaya kahit maghapon magdamag naka-charge, ay hindi talaga siya kumakarga. So, bali, na-confirm natin na battery talaga ang kanyang problema. Ayan, yung supply niya, 14.11. Mataas po siya. So, okay po, bali, palitan natin ito ng bago. Then, i-check po natin ulit kung gagana na siya kahit hindi nakasaksak sa kuryente yung kanyang supply. Ayan siya. So, putulin po natin yung kanyang connection doon. Lagyan natin ng ilaw para mas makita nyo po yung kanyang connection. Ayan. So, ito yung wire nya. Kasi pong tanggalin. Ayan, bali tanggal natin yung kanyang hinang. Kasi nakahinang siya dun sa kanyang terminal. So, ito po, bali yung tagal na po natin. Ito yung kanyang battery. Ayan po siya, JP12-4. So, ating pong palitan, may pamalit po tayo dyan. Ito po, meron tayong bago dito. Ayan, meron tayong spare na bago, BJ12. Tingnan po natin kung parehas siya ng size. Ayan po siya. Yung luma ay 12 volts 4 ampere hours. Yung ating ipapalit ay 5Ah. Ayan. So, okay po ating isalpak yung bago para ma-check po natin kung gagana na siya. So, bali, ihinang pa natin itong terminal niya. Ilagyan natin ng shrinkable tube na lang ulit. Ayan. So, ito po yung bago niya. Ayan. So, doon lang po ulit yung hinang niya sa positive and negative terminal. Ayan. So, ihinang ko muna po muna. Then, testing natin. Ayan, bali, lagyan ko muna siya ng shrinkable tube. Ayan. Para may pong protection. So, ayan po siya. Ayan. So, okay po, akin mo lang pong hinangin. Bago muna po pala aking hinangin, pakita ko muna po pala yung kanyang difference ng voltahe niya. Yung bago, ito yung luma. Tingnan po natin kung anong pinagkaiba niya sa voltahe.
So ito po yung luma, makikita nyo. Ayan siya po. 8 volts na lang, kaya hindi na kayang paandarin yung unit. Ayan, 8 volts. Ito pong bago, check po natin para makita nyo. Yung bago ay ayan po siya. Ayan po siya, 12 volts. Constant 12 volts yung bago. Ayan. So ayan po, bali talaga na-confirm natin na drain na to. So kayo po ating hinangin. Ayan po siya, naihinang natin. Then ayan natin yung shrinkable tube natin. Initin mo natin para dumikit siya. So ayan po siya. Mas makapit pag nainit na siya. Ayan. Then pwede pa siyang testingin pasamantala kung gagana na siya sa battery without electric. Ayan, bali testing po natin. Tanggal natin yung kanyang AC cord. Ayan. Then i-power on po natin kung magpa-power na siya sa battery. Ayan. So power on. Ayun. So buhay na po siya. Gumagana na yung kanyang battery. Ayan. So ayan po, wala siyang electric supply. Battery operated na siya. So bali pwede lang dalhin ni customer sa outdoor. Lalo sa beach, pwede na po siyang gamitin. Ayan. So bali asimbolin natin para matest natin yung kanyang audio. Ayan. Ayan po, bali ibalik natin yung kanyang cover ng battery. Apat na screw lang naman to. Madali lang to. Ayan, bali ibalik natin yung kanyang battery cover. Pwede natin isalpak ulit itong kanyang body cover. Isalpak lang ulit siya. Ayan, bali isalpak natin. Mamaya ko siya tutornilyohan. Testing mo natin. Medyo bumukas pa siya. Mamaya natin yung tutornilyohan. I-audio test muna natin. Ayun na siya. Then i-check natin yung kanyang power. Then wala na siyang electric supply. Check po natin yung kanyang power. Ayan siya. Then i-connect natin sa Bluetooth yung kanyang connection. Ayan, connect Bluetooth. Play. Ayan, so okay na po siya.
Bali, basic trouble lang siya. Kahit hindi po kayo technician, ay kaya niyo pong gawin to. Bali, kadalasan ang sira ng Bluetooth speaker ay battery. Ayan. So, madali lang po magpalit. Basic troubleshooting lang. So, okay po. At hanggang dito lang. At maraming salamat po sa inyong panood. At huwag pong kalimutan mag-subscribe po sa aking channel. At i-like share po natin. Maraming salamat po. Ay naku.